Breaking news mga kabayan, sinubukan ng China na agawin ang outpost ng India sa border. Militar ng China, purong yabang lang pala, paluan lang, hindi nila kinaya ang mga sundalo ng India. Israel binomba ang airbase ng Syria. 8 airstrike ang pinakawalan ng Israel Air Force. President Trump, ibinahagi sa kanyang social media na ang Strait of Hormuz ay sakop na ng Amerika. Bubombahin ng Amerika kapag ito ay naging hadlang sa kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran. Yan ang sinabi ni President Trump. Iran Revolutionary Guard Corps naglunsad ng 2 ballistic missile laban sa United Arab Emirates. Amerika sa pakikipagtulungan sa Pilipinas, nagpatayo ito ng isang opisina sa Palawan bilang sumbungan ng illegal at unregulated fishing sa West Philippine Sea. China agad na umalma dahil sila daw ang target ng bagong proyekto ng Pilipinas at Amerika. Iron Triangle ng China, ito ay upang makontrol ang halos buong South China Sea maging ang West Philippine Sea gamit ang kanilang militar. China, puro yabang lang pala. Maraming mga sundalo ng China ang tinangkang sakupin ang isang military outpost ng Indian Army sa border ng dalawang bansa. Makikita sa video ang agresibong mga hakbang na ginawa ng Chinese People's Liberation Army upang makalagpas sa harang na inilagay ng mga sundalo ng India. Laking gulat ng mga Chino na sa halip umatras ang mga Indiano, lumaban ang mga ito. Dito na sinimulang paluin ng matitigas na bagay ng Indian Army ang mga kalaban. Sa huli, umatras ang mayayabang na Chinese People's Liberation Army. छटा ये दोबारा नहीं होंगे। मगर जाओ मगर थोड़ा जाओ फिर आगे तक पैर जो ओ बस करो गुड शाबाश परे हो जा ओ बस परे हो जा गुड शाबाश Sa West Philippine Sea, Amerika at Pilipinas nagtayo ng isang tinatawag na Fish Right Project, isang proyekto sa lokal na komunidad sa Palawan upang isumbong ang illegal, unreported at unregulated fishing. Ang pasilidad na ito ay pinunduhan ng Amerika at makakatulong sa mga Pilipino na bantayan ang sarili nating mga karagatan, lalong-lalo na ang West Philippine Sea na talamak ang illegal na pangisda na ginagawa ng mga barko ng China. Umalma naman ang Chinese Foreign Ministry dahil ang programang ito ay posibleng ginagawa daw upang itarget ang China. 我们注意到了有关报道，将密切关注有关情况。中方一贯认为，国与国之间开展交流合作，应当有助于增进地区国家间的相互理解与信任，有利于促进地区的和平稳定。我们不反对美非开展正常合作，但有关合作不应针对第三方或损害第三方的利益。 Balitang Middle East naman tayo mga kabayan. Israel nagsagawa ng airstrike laban sa Syria. Nitong ika-18 ng Agosto taong kasalukuyan, 8 airstrike ang inilunsad ng Israel Air Force sa Abu al-Duhur Airbase sa Idlib, ang hilagang kanluran ng Syria. Ito ay matapos mapag-alaman ng Israel Intelligence ang muling pagsasanay ng mga eroplanong pandigma ng Syria. Sa tulong ng kaalyado nito, ang Turkey. Ayaw ng Israel na magkaroon ng anumang deployment ng mga militar ng Turkey sa Syria. Ito ang mensahe ng Israel na hindi
hindi nito papayagan na muling magkaroon ng kakayahan ang Syrian Air Force. Lahat ng gagawin ng Israel ay upang maiwasan na magkaroon ng mga banta sa kanilang border malapit sa Golan Heights na makontrol ang buffer zone at limitahan ang lakas ng militar ng Syria. Ikinagulat naman ng Amerika ang naging hakbang ng Israel. Patunay lamang na hindi kailangan ng Israel ng anumang permiso sa Amerika upang gawin ito ang nararapat upang mapanatili ang seguridad sa rehiyon ng gitnang silangan. Tapos na ang 60 araw na kasunduan para sa tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. President Trump, seryoso na kukunin ng Amerika ang Strait of Hormuz. Sa kanyang social media ay pinakita nito na kabilang nasa teritoryo ng Amerika ang Strait of Hormuz. Binantaan naman ni President Trump ang Oman na bubombahin ito sa oras na maging hadlang ito sa pagkakaroon ng US at Iran deal. You're out of patience with Oman, a strategic No, partner. I don't think they behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do other things. I think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. Why might you do that? We have total control over the Strait. Sa kabilang banda naman, ang Iran, military, naglunsad ng 2 ballistic missile laban sa United Arab Emirates. Isa dito ang tumama sa labas ng teritoryo ng UAE at isa naman ay tumama sa territorial waters nito. Ayon sa United Arab Emirates, target ng Iran military ang mga barko. Nagkaroon ng emergency alert sa mga residente sa Dubai pero mabilis naman itong inalis. Bilang tugon, ang United Arab Emirates ay itinigil nila ang lahat ng trade, commercial at financial transaction sa Iran hanggang sa karagdagang abiso. Iron Triangle ng China, ito ay upang makontrol ang halos buong South China Sea, maging ang West Philippine Sea gamit ang kanilang militar. So ito yung pinost ko last week, no? The Iron Triangle. I argue na mayroong connection ang mga areas na ginagawa ng China sa kabuuan ng South China Sea. Imagine, the Paracel Island has already been occupied by China. There are a lot of illegally reclaimed islands in China dito. The same thing sa Spratly, nandyan ng Subi Reef, nandyan ng Mischief Reef, nandyan ng Fire Cross. So if you're going to connect this with Scarborough Shoal, try to imagine how China can be able to dominate the entire South China Sea. No? At ang sabi ng China, they have indisputable sovereignty sa kabuuan ng South China Sea. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito sa ating lahat? Ibig sabihin, they can be able to disrupt the freedom of navigation. Pangalawa, they can also endanger the flow of global trade. Alam natin, more than 60% of global trade passes through here. So, hindi lamang usaping energy resources ng mga bansa ito na dumadaan dito, but even the products coming in and out of South China Sea will also be controlled and regulated by the People's Republic of China. Laban Pinas.